ang iniisip ko, Lord, kahit hindi ko maipasa ang exam na to, wag lang ako maaksidente, wag lang ako mamatay kasi kailangan pa ako ng mga parents ko. Ang importante, umuwi ako ng buhay. Hi guys, welcome back to another vlog. It's May Oliver Getmaker. Kung napapansin niyo po ngayon guys, ganito yung boses ko. Ganito yung timpla ng aking itsura. Tinitimpla po siya parang coffee. Ganito yung aura natin ngayon. Yes, ganito talaga siya. Naghilamos na po ako bago lang before ako nag-turn on ng camera at saka magsalita sa inyo para mukhang fresh pa rin tayo. Wala akong ligo. 2 days na. Grabe no, walang ligo. So, hilamos na ako at saka nagsabon para hindi masyadong nakakaawa yung mukha. So, anyway, dito tayo ngayon kasi po may mga nangyaring mga hindi maganda sa buhay ko kahapon at saka noong nakarang araw. So, 2 days. 2 days po siya. So, itong vlog na to ay fresh. Ngayon po ko talaga ginagawa ito. Ang date ngayon ay October 29. So, ipakita ko sa inyo para maniwala kayo. Wait lang. Ayan, Midvoc 29. Ito, 29. So, I hope mapopost to bukas. So, October 30. Sana mapost to. So, yung mga ibang vlogs ko na nakapending, next time na lang po yun kapag okay na ako. So, i-delete ko muna yun, i-post yung iba. Ito muna unahin ko kasi ito yung kalagayan ko ngayon po, guys. Kasi, sa October 27 po, Fahrstunde o driving lesson ko po sa aking motorcycle. October 27, hindi maganda ang panahon. Super lakas ng ulan. Super lakas. Like 95% rain whole day. Malakas ang hangin. And October 28 naman, it's same pa rin. Kasi po, kapag ganun ang ano natin, yung panahon, it's not a perfect timing. It's not a perfect time para mag-drive ng motorcycle, di ba? Kahit sa bicycle, hindi maganda kasi nga po yung daan ay rutsch or glatden or tawag nito, slippery. Hindi talaga maganda sa motor. At so nga, minsan nga, di ba, sa sasakyan, sa car, hindi din maganda kapag yung sasakyan mo walang winter wheels or yung gulong for winter kasi dito pinapalitan kasi siya yung mga rifen or yung mga gulong kasi dito pinapalitan kapag winter, pinapalitan then summer ibang gulong na naman siya. Pero meron namang iba na gulong na for all season, like hindi ka na palit-palit pa for summer, for winter, hindi mo na pinapalitan kasi good for whole year siya or good for all seasons. Pero mabilis siyang maano yung gulong, mahilis. Yung, alam mo yung, malinis ba yung, mabilis lang siyang maano kasi everyday mo siyang ginagamit tapos hindi siya pinapalitan. So yung mga parents ko, pinapalitan nila kapag summer, papalitan nila. Tapos kapag winter naman, papalitan naman nila. Kasi nga, di ba, mahal ang gulong dito po guys. At saka kung whole year mo siyang gamitin, so, bili ka ng bili, di ba? Kasi mabilis siyang malanay, mahilis. Anong ba tawag noon sa Tagalog? No, October 27, sabi ko sa mga parents ko na, oh, I don't want to go today. Pero ito kasi yung araw na to ang aking sakit parang ulo ko guys eh. At sakit. Daming masakit sa akin itong kamay nito kaya hindi ko masyadong magalaw-galaw to kasi masakit siya at saka itong balikan ko. Sabihin ko mamaya kung bakit mga masakit-sakit itong lahat. Sabi ko sa parents ko na ayok pumunta. Pero kasi sabi nang naman ng teacher ko, yung driving school na teacher ko, ang tawag ba nito? Driving teacher. Parang mali. Ano ba tawag na to? Basta ngayon. Basta ayun, alam nyo na yun. Sabi niya, pwede daw siyang magturo sa akin for driving lesson. Kahit anong panahon man yan, mainit, maaraw, umulan, may snow. Sabi niya, pwede daw siyang magturo sa akin. At ako naman, first time ko po mag-drive ng motor sa real road talaga, like totoong
Totoong kalsada na yan, totoong street na yan, na may mga LKV, may malaking sakyan, may mga iba't iba siya. Kasi, totoong kalsada talaga yung pinag-drive. At saka first time ka guys, kasi kung naalala nyo po nung nag-drive ako ng driving lesson ko, yung kami-kami lang ng mga parents ko, private yun. So, walang ibang mga sasakyan na for public. Wala. Private yun kasi po, nagbayad kami doon. And, nagbayad kami doon, kasi private lang siya. It's good, di ba? Doon lang talaga. Wala nang mga ibang mga malaking masakyan papunta doon. Kasi nga, private. So, ito, nung October 27, grabe ka, guys. Alam mo yung halong kaba, panginginig sa katawan ko kasi ang super lamig. Super lakas ng ulan. At yung helmet ko, super kay laki. Hindi ko masyado makita yung anong daan. At saka, di ba yung helmet may sarado dito? Isarado mo. Hindi mo siya pwedeng isarado kasi pag isarado mo, hindi mo makita ang daan kasi maputi lahat. So, kailangan open lang siya. Ang tawag naman dun ay helm fascia. So, kung i-close mo siya, puti ang daan, wala ka makita. So, open mo siya palagi. And kapag i-open mo naman siya, tapos nag-drive ka, yung ulan, bagsak lahat doon sa mata mo. So, hindi ka nababasa dahil naka-helmet ka. Tsaka yung naka-jacket ako for motorcycle, at saka pads, at saka sapatos ko for motorcycle lang yon. Kasi ano din siya protection din siya. Kasi for example, madisgrasya, protect din siya kasi malaki yon. So, open. Super sakit ng mata ko ka guys. Super dito sakit kasi 'di ba kapag alam mo yung 'di ba ulan papunta dito, so parang inaano mo siya ba, kino-contrast. So, sakit talaga, matamaan yung mata. So, palagi akong ganun-ganun ka guys. So, iniisip ko lang ka guys ba na ano mo iniisip ko ka guys, no? Kasi sa daan talaga, Landstraße. Halos papunta na kami sa autobahn ka guys. Pero, ano to, dito sa Feuding papunta kami sa Forks, dito sa bundok-bundok, punta naman kami sa street na maraming sakyan na autobahn na talaga. Sabi ko, uy, ginoo ko. So, ang ginawa ko ka guys, at ang iniisip ko, Lord, kahit hindi ko maipasa ang exam na to, wag lang ako maaksidente, wag lang ako mamatay kasi kailangan pa ako ng mga parents ko. Yun ang iniisip ko guys, no joke. Kasi po yung mga parents ko nagkasakit, diba? Nagsakit ang dalawa, so ako pa, magkasakit din ako. So, paano na sila? So, October 27, nadisgrasya ako. Natumba yung motor na sinasakyan ko, na drive ko. Bakit? Okay, hindi naman natumba sa daan, nasa ano na kami yung wala masyadong dumadaan na sakyan. Doon kami pinapraktisan ako ng aking teacher. Yung teacher ko naman nagsakay ng sakyan siya. Mauna ako, siya naman sa likod. Tapos meron na siya bilagay akong headset na palagi sa salita, Oliver, mag-right ka dyan. Oliver, mag-left ka dyan. Oliver, mag-straight drive ka. Oliver, full gas, yung mabilisan na takbo talaga daw. Oliver, alam mo yung, grabe, matrauma ka sa boses niya. Parang ayaw mo na talaga marinig ang boses niya, at saka ayaw mo na makita ang mukha ng aking teacher. Makaka-relate si Vanessa. Kung kilala niyo si Vanessa, makaka-relate siya nito. Kasi same kami ng teacher na gusto na namin murahin, gusto na namin kaining buhay talaga ang teacher na yun. Para kung, alam mo, paiyak ako ka guys. Gusto ko nung umiyak, pero pinapigilan ko. Si Vanessa nga, umiyak talaga yan. Nakita talaga, kunito yung ni Vanessa sa akin na umiyak siya sa teacher. Kasi nga, grabe, yung teacher kasi na yun, walang gidol or walang patience sa kanyang tinuturuan. Kasi ang teacher na yun, soldier. So, kapag ex-soldier dito, marami, alam mo na yun ka guys. So, umalis siya doon, nagtayo siya ng bagong company. Which, ito yung company niya na driving school. Kilala na Dad Ove to. Sila. Kasi yung asawa niya, itong asawa niya kasi ngayon, dalaga pa yung dati, ay doon nakatira sa apartment nila, Dad Ove dati. Kaya nakilala nila. So, back to the story tayo. So, doon ako na-disgrasya nung yung tinuturuan ako kung paano mag-zigzag. Yung mag-zigzag ka na mag-drive, zigzag, like ganito, ganito, ganito. So, meron siyang nilagay dito na pelon dito, tsaka 8 meters away, may pelone naman, at saka doon na may pelone. Tapos, hindi ko siya natamaan. Dapat i-zigzag ko siya pag-drive. Tapos, yung laro ng pag-drive ko dapat 30. Diba? May 20, 10, 20, 30. So, sa 30 ako. So, ganun. Diba? Zigzag siya, pa-zigzag. So, okay na siya. Balik ka na naman. Balik ka na naman para maturuan. Tapos,
Hanggang pagbalik ko ka guys, pagbalik ko, I think 5 times okay mo siya. Pag 6 times, pagbalik ko, doon natumba ako. At yung pagtumba ko ka guys, naipit yung right foot. Naipit na siya sa gulong. Super sa kagad. Parang hindi na ako masyado makalakad. October 27 to ha. Kasi hindi ko masyadong kalakad guys. Ko, sakit-sakit. Tapos sinabihan ako ng teacher ko, okay ka lang Oliver? Sabi ko lang, okay na lang para mapatuloy na to. Sabi ko, sana mauwi na ako ngayon. Sana gusto ko umuwi kasi super sakit. Alam mo, ngul-ngul. Alam mo, nanginginig ka sa lamig. Tapos umuulan pa talaga kagad. Teacher ko, nasasakyan niya. Sabi ko, talaga sa teacher na yon. So, anyway. So, umuwi na kami. Kagabi noon. Kinuwento ko kay Dad Over at Egbert. Lahat na nangyayari. Alam mo sila, Dad Over. Ano na ba yung teacher na yun? Wala na siyang patience sa mga estudyante niya. Kaya marami palang nagrereklamo talaga din sa kanya kasi marami tinatanungan sila Dad Over na kung saan sila nakaano dati yung mga ibang mga bata. Kay ganitong pangalan sa school ko ngayon. At saka, ang feedback nila ay always negative. At saka si Hasan, kilala niyo sa Toscana, yung palagi pinibilhan ng kebab. No, kasi sinabi ko sa kanya, kasi tinanong niya ako, Oliver, kumusta ka? Saan ka galing? Sabi ko, galing ako sa school, sa driving school. Kasi dito kasi sa Balas, may dalawang driving school. Ito sa, ano ko ngayon, at saka may isa pa. Tinanong ako ni Hasan, diba? Sabi niya, bakit siya ang teacher mo? Pang ano yan siya? Walang nakagusto sa kanya. Negative yan siya kanya. Hindi ako masyadong naniniwala nga noon kasi theory pa naman yun. So, nung nag-practical na, totoo talagang sinasabi nila sa akin. Tsaka si Vanessa naman, palagi nagkikwento sa akin. Hindi pa ako masyadong naniwala. Naniwala ko like 50% but hindi talaga naniwala. Then, maniwala ka kasi no, kapag ikaw na sa situation na yan. So, nung ako na, sabi ko, totoo talaga sinabi na kagay na gusto mo na murahin. Kung may high blood ka guys, no? Parang inaano ka na sa high blood, inatake ka na sa high blood yung mga sinasabi niya sa'yo. Inatake ka na sa high blood. Wala kang patience din sa sarili mo. Wala kang patience sa mga tao na nagsasabi sa'yo. Parang nilabanan mo na, fina-fight mo na sila. Pero ako kasi, meron akong patience sa akin. Kung ano pang sinasabi mo sa akin, masakit, masalita, kahit ano pa yan. Hindi pa ako mabilis mapuno. Kagad, yun kasi yung ugali ko na hindi mabilis unawaan lang kita. Like, alam mo, magkikimkim muna ako before mag-burst out yung ako. So, sa 27, umuwi ako dito. Nilagyan ni Dad Ove ng Voltaren yung pa ako kasi hindi talaga ako masyado makalakad kagad. Tapos itong ano pa, yung dito pa. Super sakit. So, sabi ko, ayoko pumunta sa 28. So, dapat October 28, 9 AM ang aking exam. 8 AM kami pumunta doon sa Fuedingin to, kung saan nakatira sa Labanesa. Pumunta ko ng 8 AM kasi by 9 AM ang aking exam. 8 AM kasi po, gusto pa ng aking teacher na for 1 hour tuturuan mo niya ulit ako. Yes, I know how to drive. I know how to brake. I know na. Ang akin lang guys, yung mga law, yung sa law, na kung sinong maunang mag-drive, o sinong mag-wait. For example, ako yung may priority. So, ako yung diretso lang. So, for example, ako naman yung hindi priority. Like, ako maghintay sa sakyan na makaalis. Ganyung mga rules ba? At saka yung mga stop and go, yung mga shield, lahat yan. Yan na yung aking inaalam. At tapos, super lakas ng ulan, hindi ko masyadong makita yung mga shield. Kasi po, tinitingnan ko yung daan. Kasi po, super sakit na mata ko. Tapos pag gano'n na ako guys, yung mata ko parang gano'n na talaga. Kasi po, super sakit kapag palaging gano'n ka. Tapos sa akin lahat ng, you know what I mean guys, diba? Tapos kung isarado ko pa yung doon, yung protection, hindi ko makita ang, so sabi ko, kahit bahala ng pagalitan ako ng teacher ko, kahit paano ang teacher ko, wag lang ako madisgrasya, wag lang ako mamatay dito. Grabe ka, yun ang iniisip ko guys. Wag lang, gusto ko nang umuwi ng buhay kahit hindi ako may pasako ba to or hindi. Ang importante, umuwi ako ng buhay. Kasi yung buhay natin is precious at we only live once, diba? Kaya na-practice na kami. Yung, alam mo yung malapit na kaming babalik sa school kasi by 9 AM ang aking exam. Doon na disgrasya ulit ko guys. Bakit ka mangyayari yung mga disgrasya ka guys? Bakit?
I had a motorcycle accident. Kasi, di ba nagisit ka? Kapag kahit magsalita ka dyan, hindi marinig ng teacher mo. Ang teacher mo, ang sinasabi ng teacher mo, yun ang marinig mo. Kapag magsalita ka, hindi niya marinig kasi wala siyang headset. Ano lang sa kanya yung, alam mo, radyo-radyo? Sa mga radyo, over, ganun. Pero hindi niya marinig yung sasabihin ko sa kanya. Siya, marinig ko. So, sabi niya, Oliver, dapat dito, full gas ka, yung, i-full mo yung like, i-full mo, yung mabilis yung pag-drive. Dito, okay lang to, wag na masyong mabilis. Oliver, tingnan mo sa right, tingnan mo sa left. Guys, sabi niya, stop mo na, stop. So, pununtahan niya ako kasi nauna man ako, nasa likod man siya nagsasakyan. Nauna ko kasi sa motor man ako. Alam mo ba yung right and left? Parang pinapaano niya sa akin kagas ba na hindi ko alam ang right and left. Uy, ginoo ko. Tapos pinukpok pa yung ulo ko. Grabe ka guys, maano mo talaga na, pinukpok ang ulo ko. Grabe yung torture niya ginawa sa akin. Pero pukpok ulo ko, pero meron akong helmet. Kasi kung walang helmet, ulo ko talaga matamaan. Pero di ba may helmet malaki? Super sakit. Ginagano niya yung ano ko, yung ulo ko. Ganun talaga. Ito yung right, ganun. Dito yung left. Ang sakit naman ito. Kasi, alam mo, yun ang ginagawa ko. Ginaganon ko. Tapos sabi, tingin ka sa right. Nagtingin ako sa right. Pagtingin ko sa right, mag-drive pa naman ako sa ano. Gusto niya, doon ako palagi magtingin. Nag-drive ako sa daan, di ba? Tapos ang sabi pa niya, bilisan mo pag-drive, pagbilis mo drive. Grabe ka, sabi ko, huy, makatruma tong teacher na to, walang patient. Di ba dapat sa mga shield dyan, stop ba yan, stop and go, ano pa, yung daanan ng mga train, dapat hinahina yung pag-drive. Tsaka right, tingnan mo, and left, tingnan mo. Kanya, bilisan mo pag-drive. Sabi ko, buang talaga tong teacher na to ba? Sabi ko, kapag dito, dapat, kapag yung sa ano ng train, daanan ng train, dapat hinahinay ka dyan kasi hindi mo alam, baka may train mag-drive, diba, dadaan. So, dapat hinahinay mo na. Grabe siya ka, guys, na pag mahina namin pag-drive ko, bilisan mo. Kapag bilisan mo, hinaan mo. Sabi ko, alam mo, kapag, ano lang talaga ako ng mga bad words, guys, sinasabi ko na talaga sa kanya, pero nagkikim-kim ako. Kung high blood ako, guys, inaatake na ako kapag may sakit ako sa puso, inatake na din talaga ako, guys. So, nung pauwi na kami, papunta sa school, kasi mag-exam na disgrasya ako. Kasi po, yung paliko. Oliver, magliko ka. Bilisan mo. Binilisan ko pagliko. Di ba? Pagbilis ng liko, kasi di ba ang daan din, kasi super lakas ng ulan, hangin, at yung daan slippery. So, na-slide yung gulong. So, pag size ng gulong, mabuti walang sasakyan na nasa likod ko o walang kami pa. At Landstrasse yun hama. Daanan talaga like every minute, every seconds may mga sasakyan na dumadaan doon. Ganun ako guys. Yung teacher ko, hindi ako tinulungan para tumayo. Ang sabi niya sa akin, di ba naano ako sa daan, ay dito yung masakit guys. Dito sa likod at saka itong arm na to, lahat super sakit guys. Hindi ko masyadong magalaw. Super. So, ganun. Sabi niya, tingin ka sa akin. Tapos, sabi niya sa akin na, tingin ka sa akin. Na ako, nasa ano pa ako, sa road. Like, nakahiga pa ako doon. Pero hindi niya ako tinulungan para tumayo. Sabi niya, tingin ka sa akin. Sabi ko, paano ako makatingin sa'yo? Nahiga ako sa daan. Kailangan ko pang tumayo, di ba? Kailangan ko pang ipatayo yung motor. Yung motor naman, sa kanila yung motor, hindi yun sa amin. So, sabi niya, tingin ka sa akin. Sabi ko, baliw din talaga tong teacher na to. Sabi ko, paano ako makatingin sa'yo? Nakahiga pa ako, tapos yung motor, ipa-stand ko pa. So, dito, super sakit pa nandito ko. Sabi ko, grabe. So, ngayon, wait, sakit ng pa ako. So, ngayon guys, ang sakit na pa ako. Nung umuwi na kami sa school, sabi niya, Oliver, hindi mo na tayo mag-exam ngayon, later, kasi hindi mo ito maipasa. At saka, ang pangit ng panahon. At saka, pag mag-exam kasi guys, ang bayaran mo, 300 euro, ha? Sabi niya, ang pangit ng panahon ngayon, grabe ang thunderstorms, grabe yung hangin, at saka ulan. Sabi ko ba? Diba? Bali-bali talaga tong teacher ko. Kasi sabi niya, kahit ano pang mga panahon pa yan, ida-drive kita, tuturuan kita. Pero ngayon sinabi na pangit ng panahon, hindi ka pwedeng mag-drive
Hindi ka pwede mag-exam kasi ang panahon ay pangit, tsaka ay yung daan din, pangit. Tapos, nung sinabi mo sa amin, kahit ano-ano, pwede ka mag-drive. Sabi ko, ngayon pa sinabi yan na nadisgrasya na ako. Kasi nung hindi po ako nadisgrasya, hindi yun sabi yun ka, guys. So, disgrasya ako, sabi niya, o sige, ihati na lang kita sa inyo pa uwi. At saka, normally, magbayad ako ng 300 euro for exam. Pero magbabayad pa lang ako ng aking Firestone, yung tinuruan niya ako. Kasi magbayad yun, per hour yun, babayad ka nun kung ilang oras yung naturo yan sa akin. Pero ang ginawa niya sa akin, traumatize lang, hindi turo, traumatize ka, guys. Grabe. Makarelate talaga si Vanessa kung mapanood niya ito. At saka, para hindi ako magbayad ng 300 euro kasi nakabook na ako doon. Kailangan ko pumunta ng hospital. Pumunta ako ng hospital, hinatid ako yung Dadobe. Dito lang to sa Bad Belleville. Kasi kailangan ko yung papel. At test naman ang kailangan yun para sa mga... kasi may dalawang yun. Meron yung Bishaynigong na para sa aking health insurance, para health insurance magbayad sa akin na meron ako accident. At saka meron yung test para naman sa school, sa Fahrschule or sa driving school, para hindi ko mabayaran yung 300 euro. Kasi hindi ako na-exam, na nagkasakit ako, may unfall. Unfall is accident. So, hinatid ako yung Dadobe kahapon. Kahapon yun, pagkatapos ng accident. Agad-agad, wala pa akong breakfast, wala akong lunch, wala. Super. Nangalay yung dito ko, at pati tiyan ko kasi sa gutom. Hinatid niya ako doon, ako na pumasok sa hospital. Pumunta ako sa information center kung saan ako pwedeng pupunta para sila magturo sa akin. Kasi Dadobe kasi kailangan bumalik dito kasi meron siyang problema na asikasuhin mo na sa bangko naman yun kasi kailangan na yun na may signature. So kailangan gawin kahapon. So kailangan niya akong iwan doon. Dito naman kasi sa Germany guys, kung ma-hospital ka naman, for example, mag-stay ka dyan ng 1 day, 2 nights, wala kang kasama. So, iba yung culture talaga dito at saka culture sa atin, no? Kasi kapag hospital ka sa akin, pwede 24/7 magbabantay sa'yo, kamag-anak mo, sino magbabantay sa'yo. Dito, hanggang anong oras ka lang na may sa'yo, bantay. Iba-iba talaga ang culture natin, di ba? At saka sa mga German. Pumunta ko sa loob. Mag-isa, tinanong ko sa buti na lang talaga, kasi kapag nasa situation ka ng ganyan, wala ka na, hindi ka na mahiya kasi nga, priority mo na yung health mo. At saka yung ang German, labasan talaga to ng German. Sinabi ko sa kanya na, sana ko pwedeng pumunta, sana ko na, kasi hospital yan, di ba? So di mo alam, baka pupunta ka pala sa mga pregnant, o pupunta ka ba sa mga operahan na. Kailangan mo talagang tanongin kung saan ka pwedeng ipa-check yung kamay mo. Sabi niya, okay, punta ka dyan, right? Tapos dyan, tumawag siya, sabi niya, tatawagan ko yung may tao doon na ma-assistant para malaman nila na nandun ka para sila na mag-assist sa'yo. So, pumunta ko doon. So, dating ko talaga doon na nag-assist na sa akin kasi alam nila na papunta na ako, di ba? Doon ka ganda. Doon ka galing din. Nagalingan ako ba kasi you don't need to wait hours or ano pa dyan. Kasi pag alam nila na papunta ka na doon, tataroin ka agad kung ano pang mga problema mo. So, nag-fill out lang ako doon ng form. At saka anong masakit, masakit na masyado. Ano mo doon. Saka everything is in German. So, papunta doon, muna ako, nagpa-blood pressure muna ako kung normal ba. Thank God, it's normal. Sabi niya, sige, wait for doctor. So, doctor yun. Dr. Kern pa yung pangalan niya. Ito, tinanong ako ng doktor. Oh, what happened to you? Everything is in German na, was is passiert? Ganun pa siya. Sabi ko, siya, bonfire. Dapat yung boses mo kagas, hindi ka masyado energetic ka kasi may sakit ka. So, kailangan mo na, paano ka? Kung ano ba talaga situation, hindi ka pwedeng for example, may sakit ka, tapos energetic ka pa dyan, hindi ganun. Kasi paano ka tulungan ng doktor mo? So, dapat, kapag may sakit ka, ano mo talaga sa issue na may sakit ka talaga, may masakit sa katawan mo. Sabi ng doktor, hindi ka ba tinuruan ng mabuti ng iyong teacher sa driving school? He didn't take care of you ba? Kasi nangyari yan na disgrasya. I know how to drive kagay kasi marunong na akong magmotor. Di ba sa Pilipinas? Motor, tapos dito, tinuruan ako ng motor. So, dito din, nagmotor. So, I know how to brake, I know how to stop, I know everything. Alam ko na. Kahit magpagas, alam ko na. Charot lang. So, ngayon, sabi niya, kuninto ko talaga sa kanya kagay na yung teacher ko kasi he makes me crazy.
alam mo yung the way siya magsalita, the way siya mag-ano, parang gusto mo talaga na iwan na lang sa akin, uwi na ako sa bahay. Sabi pa ng doktor, kasi kunento ko, di ba? Oh, he's not a good teacher. Sabi pa ng doktor, alam mo, ngayon din, kanina, nung papunta ko dito sa hospital, nagmotor din ako. At I know na very pangit ang panahon. Sumambuti lang, hindi daw siya disgrasya. Sabi ko sa kanya, kasi sanay ka na magmotor. Ako, hindi ako sanay magmotor. Lalo na sa road. Yung totoong kalsada na talaga. Sabi niya, I understand. Kasi kapag first time natin, alam naman, hustler agad tayo, di ba? Pagpunta doon, binigyan pa pala ako ng assistant ng pain reliever pala, na gamot. Sabi niya, gusto mo ng gamot? O sige, super sakit talaga kasi hindi ko masyadong magalaw dito. At saka dito kapag galaw ko, super sakit. Nag-ano yan lahat na kagas. Tsaka itong balakang ko pa, sakit pa. Kasi nga ito yung naano kapon nung pagdisgrasya ko, ito yung natama sa kalsada, yung gano'n, nagusgus, gas talaga. Alam mo kung hindi ako nag-jacket na for protection, gas na to, nadugo na to ka guys. Buti lang, meron talagang jacket na yung pang ano, na protection kasi walang nagasak sa balat ko. So, nagpa-x-ray muna ako. Sige, pa-x-ray ka, punta ka sa first floor. X-ray, sabi ko, saan pa pupunta dito? Saan ba magpa-x-ray dito? Wala naman nakalagay na x-ray. Ginoo ko. Buti yung assistant. Kasi yung assistant kasi, tinanong ko siya kasi, mabuti lang dumaan siya sa harapan ko kasi siya, paano na pala siya, pauwi na ng bahay. Lunchtime yun, pero tapos na yung work niya. So, before siya umuwi, no, tinuruan niya muna ako, sige, punta ka na sa first floor doon, ano. Kasi kilala niya kasi yung doktor. Magpa-x-ray na. X-ray pala tawag dito is röntgen pala. Diba? Nakalimutan ko na. Doktor ko din magsalita. Kaya ang hina, ang hinhin din. Ay. Hindi, malakas ba? Pero German siya. Buti na x-ray ako. Buti walang tamaan ng mga buto dito. Walang nabali. At saka dito, walang nabali. Tsaka sa liko. Dito sa walang nabali. So, mga ano lang yung mga bunog. Buti lang, bunog ba? Buti lang minor accident lang yun. Minor. Yung sakit lang, minor injury lang. Hindi talaga yung may nabali. Sabi ko, thank God. Kahit okay lang kung masakit kasi baka ma-okay pala siya. Mabulta rin, ano pa to sa bulta rin. Pero kung yung mabali ka kasi yung hindi okay kasi. Ay. So, tumawag kina Dad Owen na tapos na. So, kailangan, diba yung papel, yung i-send ko pa sa sa teacher. So, tapos na yun. So, pauwi na ako. At saka tinignan ko sa, tawag nito sa bus naman, sa bus station, kung anong oras papunta from Balibog to Badlaspe. Bus at saka Tsug, maghintay pa ko ng 1 hour. At saka kapag may car ka naman, papunta doon 30 minutes. Sabi Dad Owe, okay, maghintay ka dyan sa hospital, kukunin kita. Kagay si Dad Owe, masakit sa ulo, may sakit ano siya, pero kinuha niya pa rin ako kagay para lang makauwi ako. Sabi ko, grabe naman yung mga parents ko, very selfless ba? Mas inuuna pa yung kapakanan ko kaysa kanila. Alam mo yung ganun. So, sabi niya, kung may cafeteria dyan or kape-kape, magkape ka muna, cafeteria ka muna para hindi ka magutom, ano ka. Buti lang may cafeteria doon at hindi masyadong mahal. Mura ang cafeteria doon. Ay, masabi ko, hala, mura dito. Dito lang ako kakain. So, while waiting doon, 30 minutes din ako doon naghintay. So, tinanong pa ako noong nagbabantay doon ba. Oh, may hinintay ka ba? Kasi napansin niya kasi tapos akong kumain, tapos ako nagbayad, tapos nandun pa rin ako. Oh, meron pa hinintay, 10 minutes na lang. Oh, it's okay, no problem, just wait. Pagdating ko sa bahay, so in-explain ko kay Dad Owe lahat. Ang binigay lang pala sa akin ng aking doktor ay ibuprofen. Mag-inom na ako ng ibuprofen. So, nung tiro ko sa bahay, sabi ni Dad Owe, oh, Oliver, kasi sabi kasi ng teacher namin na babalik daw ako doon kapag summer na, maganda ng panahon. So, babalik ako doon by next year. Yung magandang panahon, like, wala na talagang ulan-ulan. Kasi this year na, wala na, pangit ang panahon ngayon. Ulan, maano na dito ang sabi pa na, Dad Owe, diba? Sabi pa niya sa akin, nagpaano pa siya, alam mo yung, pahambog-hambog pa yung teacher mo na, he can teach you kahit anong panahon pa yan. Tapos ganito, ganon. Tapos ngayon, magsabi pa siya na hindi na siya magano kasi pangit ang panahon. So, alam mo yung mga bad words sa German kagad. Sinabi ni Dad Owe at Egbert yun. Pwede ko na sabihin sa inyo. I-search nyo na lang kung ano yung mga bad words na yun. Sabi niya, Oliver, tapusin mo na lang to. Kasi practical na lang man ang last ko. Tapusin mo lang to. Tapos
tapos na yan. Tapos, para hindi mo na marinig yung boses niya, hindi mo na siya makita, huwag mo na siyang, and everything. Tapusin mo na to para hindi mo na siya talaga daw sa buhay mo. At saka kapag mag-aral ka na yung sasakyan, yung car naman, hindi na tayo dyan sa kanya, sa ibang school. Kasi sa ibang school kasi, mas marami dun, super dami sa kanya, kunti lang. Kasi nga din, kung si Vanessa pa ang tatanungin mo, may pagka-resist siya sa mga Auslander o sa mga foreigner. Lalo na hindi daw masyadong makaintindi. Ay, sabi pa na Dove, oh. Ano man siya dati ka, Oliver, ex-soldier yan. Siguro meron din siya kaaway doon kasi hindi nagtagal. Di ba? Kasi sabi niya, ex-soldier daw siya, tapos 4 years lang daw siya doon. Sabi niya, siguro hindi siya nagtagal doon at may nakaaway yan. Kasi sa attitude niya yan, hindi formal. Sabi niya, never na talaga pupunta dyan. Tapusin mo lang yun at never ka nang babalik. At hindi na kita dyan sa kanya. So ngayon ka guys, sakit nandito ka guys at dito ko. Tapos kagabi, sabi Dad Egbert na, Oliver, okay lang ba kung tulungan mo ako bukas sa breakfast? Kasi this week, fully booked kami. And thank God. But it's not good for my situation. Kasi nga po, na fully booked kami at saka nagkaganito ako, disgrasya. Tapos si Dad Uwe may sakit, Dad Egbert may sakit, diba? Sabi ko, 3 kami nagkasakit. So, iniisip ko kasi hindi ako pwedeng dito. Hindi ako pwedeng magtagal to mga sakit-sakit na naramdaman ko kasi kailangan ko tulungan yung mga parents ko kasi kung hindi ko tulungan sila, baka mas malala pa yung magkasakit-sakit sila. So, kailangan ko magpalakas para sa kanila. Yung talaga inisip ko kasi na kailangan ko magpalakas para sa kanila. Kasi yung kahit fully book kami, kaya ko yan. Kahit ako na mag-isa ka, guys. Pero mga parents ko, like sa age nila, is kaya nila. Pero alam mo yung inaano na lang nila kasi kakayanin. Pero, I know in myself na hindi talaga nila kaya guys, lalo na sa Dad Egbert, hindi nila kaya kasi nga dami. So ako kasi bata pa tayo, malakas pa tayo, so sabi ko magpalakas ako. So kagabi lagayan na dito ng Voltaren para ko nang niligo ang Voltaren. Tapos maaga akong natulog kagabi, that's just tulog na ako kasi tulungan ko pa sa Dad Egbert. So kanina sabi ko, Lord please okay na tong ko dito, yung kamay ko dito para makatulong na ako kasi kanina nagtrabaho ako sa breakfast. So sabi ko, Dad Egbert ba? Okay din yung tulog mo. Sabi niya, sakit ang ulo niya. Sige, sabi ko pa, okay, go back to sleep. Ako na bahala dito. Sabi, no, I will help you. So, ngayon, akong gumawa na kanina ng room kasi may check-out. So, sabi ko, ako na gagawa ng room kahit masakit yung dito ka, guys, no? Alam mo, kapag galaw mo kasi super sakit ako, dinandahan ko na lang yung di ba, ko ng bed, pa ako dyan, dinandahan ko na talaga guys ba, para talaga matapos yung trabaho ko. So, kanina, dandahan ko hanggang matapos. Sabi ko, sige lang, okay lang, ako lang magkasakit, wag lang sila kagas yung, alam mo yun. So, sabi ko, kailangan ko magpagaling para matapos tong na to. Para sabi ko, pangit, talaga kapag sabay-sabay kami magkasakit. So, ako pa, ako sa disgrasya. So, sabi ko, ako, di ba? Ako lang yung nadisgrasya na pagka kinabukasan, nagtrabaho agad. Wala na kasi kami na nagsay dito. Kaya, so, sino pa ba magtulungan, diba? So, kami na. So, ayun. So, sorry po kasi itong vlog na to ay one sitting lang. Dito lang tayo. So, kailangan ko pang ilakad to si Andy. So, dito yung paghawa ko. Maglakad kami ngayon. Dito lang hawak ko. Dito, hindi ko masyadong magalaw-galaw kasi super. Kasi pag ko ni Andy, baka maluto yun, diba? Dito, tas dito ko pa, hindi ko pa ako masyadong makagalaw-galaw. Dito sa balakang ko, hindi ko masyadong step by step kasi super sakit. Sabi ko pa sa ko ba? Iisip ko ba? Uy Lord, bakit mo ako binigay dito sa teacher na to? Grabe siya magsalita kagas, para kang kaining buhay. Grabe. Hey, so kagas, mag-end ako sa vlog para pag matapos si Andy i-walk ko, matulog ako kasi bukas basta, trabaho naman. Mag-in ako ng vlog. Thank you for watching and God bless us all.